Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1536. Nihility Devouring Flame. Binigyan ni Xiaoyan ng matalim na tingin ang pinuno ng Hall of Souls, na lumulutang sa langit sa itaas. Ang magkabilang kamay niya ay parang namumulaklak na lotus habang sumasayaw at bumubuo ng maraming after images. Kasunod ng mga handsil na ito, ang kumpol ng mga kulay rosas na apoy sa itaas ng kanyang ulo ay nagbuga ng isang swoosh na tunog habang ito ay bumaril sa kalangitan. Sa wakas, mabilis itong umikot sa harap ng hindi mabilang na pares ng mga mata. Unti-unting naglabas ng nakakatakot na temperatura habang kumikislap ang kulay rosas na apoy. Nagdulot ito ng pakiramdam ng buong mundo na parang isang bapur. Ang mga bundok ng Fallen Mountain Range ay paminsan-minsan ay nasusunog, na nagiging sanhi ng isang makapal na usok na tumaas sa kalangitan. Ang daochi ng ilang mahihinang individual ay nagpakita ng mga palatandaan ng paggulo. Bukod dito, ang ilan sa mga nakakaranas ng matinding emosyonal na pagbabago ay nagulat nang matuklasan na ang kanilang mga katawan ay unti-unting umiinit. Ang Purifying Demonic Lotus Flame ay nagtataglay ng kakaibang kakayahan na gamitin ang mga emosyon ng isang tao bilang pinagmumulan upang masunog ang katawan ng isang tao. Ang pagtuklas na ito ay natakot sa maraming tao na umatras. Pagkatapos lamang nilang makalabas sa mga hangganan ng bulubundukin ay naramdaman nilang hamina ang matinding kirot sa kanilang mga puso. Lahat ng mukha nila ay puno ng takot. Talagang karapat-dapat itong maging Purifying Demonic Lotus Flame sa pagiging nakakatakot na ito. Ang mga Grand Elder ng ilang mga sekta sa paligid ng bundok ay nagpakita ng mga solemna at naiinggit na mukha. Kung lalabanan ng isang tao ang isang taong nagtataglay ng ganitong uri ng Heavenly Flame, kailangang hatiin ng isa ang kanyang atensyon sa paglaban sa mataas na temperatura ng apoy bago pa man magsimula ang laban. Ang nakakatakot na temperatura na ito ay madaling masunog ang daochi. Sa wakas ay pinaplano na ni Xiaoyan na gamitin ang Purifying Demonic Lotus Flame. Pinanood ng matandang Han Mo ang eksenang ito at nakasimangot. Kahit na siya ay mahihirapang harapin ang Purifying Demonic Lotus Flame. Kahit na ang pinuno ng Hall of Souls ay isang antas na mas mataas kaysa kay Xiaoyan, hindi imposibleng matalo siya kung siya ay pabaya. Ang batang ito ay talagang isang taong biniyayaan ng malaking swerte. Minsan kong sinubukan na makuha itong Purifying Demonic Lotus Flame noon, ngunit nauwi ako sa kabiguan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawa niyang supulan ang apoy gamit ang kanyang lakas. Bumantong hininga si Han Chenmo bago siya agad na tumawa. Gayunpaman, kahit na ang brat na ito ay talagang gumamit ng Purifying Demonic Lotus Flame, hindi pa rin magiging madali para sa kanya na talunin si Han Miesheng. Itinoon ng pinuno ng Hall of Souls ang kanyang mga mata sa kumpol ng mga nagliliyab na kulay rosas na apoy habang nakatayo siya sa kalangitan. Napuno ng seryosong ekspresyon ang mga mata niya. Sa ibabaw ng pagiging solemne na ito, nagkaroon din ng kakaibang init sa loob nila. Ang pink na apoy ay unti-unting nabuo ang isang pink fireplate sa harap ng hindi mabilang na pares ng mga mata. Ang mga gilid ng fireplate ay binubuo ng mga kakaibang simbolo ng apoy. Kung susuriin ng isa ang mga simbolo na ito, masasabi ng isa na ang mga simbolo na ito ay ang 6 na uri ng Heavenly Flames na pinadalisay ni Xiaoyan. Sa gitna ng 6 na uri ng Heavenly Flame na ito, na nasa gitna ng fireplate, isang malakristal na kulay rosas na apoy ang umuuga kasabay ng hangin. Angry Buddha Reincarnation. Tumigas ang mga mata ni Xiaoyan matapos mabuo ang fireplate. Isang mahinang sigaw ang biglang napalabas. Buzz buzz. Ang pink na fireplate sa kalangitan ay nagbuga ng mga alon ng hagong na tunog pagkatapos ng sigaw ni Xiaoyan. Ang fireplate ay nagbuga ng basag na tunog habang dahan-dahan itong umiikot. Habang ito ay umiikot, ang pink na apoy na kristal na nakaposisyon sa gitna ng fireplate ay nagbuga ng puff na tunog nang bigla itong bumaril sa isang haligi ng apoy na makapal sa braso. Ang kulay rosas na apoy ay kasing kapal lamang ng isang braso, ngunit ito ay namamaga sa hangin sa sandaling ito ay sumugod bago lumaki ang daan-daang talampakan sa laki sa loob ng hangin. Shi. Ang pink na apoy ay nabuo lamang ng ito ay bumaril patungo sa isang bundok sa ibaba na may nakakatakot na bilis. Sa pakikipag-ugnay,
Ang bundok ay kakaibang naglaho sa harap ng hindi mabilang na mga pares ng mga mata na tila ito ay gawa sa yelo. 1,000 talampakang laking hukay lamang ang naiwan. Ang malaking hukay ay lumitaw sa kailaliman. Sa isang sulyap, hindi makita ng isa ang katapusan nito. Pumunta ka. Nagbago ang handsil ni Xiaoyan. Isang daliri ang biglang tumuro sa pinuno ng Hall of Souls sa kalangitan, at ang fireplate ay mabilis na tumaas. Ang pink na halijing apoy na iyon ay pumutol sa lupa, na bumubuo ng 10,000 talampakan ang lapad na malalim na kanal sa harap ng maraming nakatulala na mga mata. Tila ang lahat ng bagay na nahawakan ng sinag ng apoy ay tila naging wala. Ang sinag ng apoy ay gumalaw sa bilis na maaari lamang ilarawan bilang mabilis na kidlat. Ang isang ordinaryong tao ay nakakita lamang ng isang maliwanag na kumikislap na ilaw bago ang kakaibang pink na sinag ng apoy na iyon ay nakalok sa pinuno ng Hall of Souls, na malapit ng umatras. Matapos mapalibutan ng pink firebeam, ang marangal na Dao Qi sa paligid ng pinuno ng Hall of Souls ay nagsimulang mabilis na matuno sa bilis na nakikita ng mata. Bagamat nagpatuloy ang Dao Qi sa paglabas ng puno ng katawan ng Hall of Souls, hindi nito nahabol ang bilis kung saan natutunaw ang Dao Qi. Ang lakas ng kasalukuyang Angry Buddha Reincarnation ay naging napakalaki sa pagpapalakas ng bagong nabuong apoy. Kung ang isang ordinaryong elite na Dao Sheng ay napapaligiran ng liwanag na sinag na ito, malamang na makatiis ang ordinaryong ekspertong iyon ng kalahating minuto o higit pa bago tuluyang matuno ang kanilang Dao Qi. Sa oras na iyon, kahit ang kaluluwa ng isang tao ay lilipulin ng sinag ng apoy. Nagbago ang ekspresyon ng mga ekspertong iyon sa kalangitan nang makita nilang mabilis na nawala ang pinuno ng Hall of Souls Dao Qi. Bahagyang natakot ang kanilang mga mata nang muli nilang binalik ang tingin sa umiikot na fireplate sa kalangitan. Maaari nilang makita ang isang napakasiksik at mapanganib na aura na nagmumula sa sinag ng apoy. Ang pinuno ng Hall of Souls ay hindi makakapagtiis ng matagal kung ito ay magpapatuloy. Nagkatinginan ang lahat habang ang ideyang ito ay nag-flash sa kanilang mga puso. Kapag ang Dao Qi sa loob ng pinuno ng Hall of Souls ay ganap na naubos, siya ay matatalo. Reincarnation Restraint. Tumingin si Xiaoyan sa pinuno ng Hall of Souls sa kalangitan, na pilit na tinitiis ang sinag ng apoy. Bahagyang nanlamig ang kanyang mga mata nang muling bumuo ng iba't ibang sil ang kanyang mga kamay. Kasunod ng pagbabago ng mga sil na ito, ang apoy ng reincarnation na apoy ay biglang nagsimulang umikot sa baligtad na direksyon sa mabilis na bilis. Buzz buzz. Ang 100 talampakang laking firebeam ay biglang nagsimulang mabilis na lumiit matapos ang reincarnation fireplate ay nagsimulang umikot sa reverse direction. Sa loob ng isang kisap mata, lumiit ito hanggang 12-dosenang talampakan ang laki, ngunit hindi ito tumigil doon. Nagpatuloy ito sa sobrang pag-urong. Kasunod ng mabilis na pag-urong ng firebeam, naramdaman ng lahat ang isang extermination energy na nakukuha. Ito ay masama. Agad na nagbago ang ekspresyon ng Old Hanmo matapos maramdaman ang enerhiyang ito. Maging ang puso niya ay nagsimulang bumilis ang tibok ng apoy ng lumiit na kasing laki ng hinlalaki. Reincarnation Restraint, Falling Reincarnation. Isang malamig na kislap ang biglang sumilay sa mga mata ni Xiaoyan matapos ang apoy na sinag ay maging kasing laki ng hinlalaki. Nakalok ang sinag sa noo ng pinuno ng Hall of Souls nang biglang sumigaw si Xiaoyan. Swoosh! Ang reincarnation fireplate sa kalangitan ay nanginig matapos ang sigaw na ito ay ginawa. Unti-unti itong bumagsak habang may pulang ilaw sa kalangitan. Walang awa na hinampas ng mapangwasak na puwersa ang pinuno ng Hall of Souls na kasing laki ng hinlalaki ng apoy na sinag ng apoy na iyon. Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang nakakatakot na mga alon ng apoy na nilikha ng sinag ay nagdulot ng ilang elite na Dao Sheng na nagmamadaling umatras na may iba't ibang ekspresyon. Natatakot sila na ipagsapalaran ang pagkakataong makontak ito. Nataman na. Si Yao Lao at ang iba pa ay nagpahayag ng bahagyang kagalakan nang makita ang sinag. Maging ang pinuno ng Hall of Souls ay malamang na magdusa pagkatapos na tamaan ng gayong malakas na pag-atake. Itinoon din ng ninuno ng Peel Tower ang kanyang mga mata sa lugar kung saan pumutok ang kulay rosas na apoy, ngunit bahagyang nakakunot ang kanyang mga kilay. Natukoy na ba ang mananalo?
Ang mga matang iyon mula sa buong bundok ay tumingin sa langit. Ang ilang mga pag-uusap ay lumitaw sa mga alon. Masyadong malakas ang pag-atake ni Xiaoyan kanina. Kung walang nangyaring hindi inaasahan, hindi imposibleng matukoy nito ang mananalo. Ang Hall of Souls ay ganap na tahimik. Hindi nila inaasahan na ang pinuno ng Hall of Souls ay hindi nagtataglay ng kakayahang gumanti man lang sa laban na ito. Chi. Ipinasok ni Han Chenmo ang kanyang mga kamay sa kanyang manggas. Natawa na lang siya matapos marinig ang usapan ng iba. Si Xiaoyan ay lumutang sa kalangitan. Isang subo ng sobrang init na hangin ang lumabas sa kanyang bibig. Nakatuon ang kanyang mga mata sa lugar kung saan nakakalat ang kulay rosas na apoy. Bagamat lubos siyang kumpiyansa sa kanyang pag-atake, naramdaman niya na ang pinuno ng Hall of Souls ay hindi madaling matatalo sa hindi malamang dahilan. Puff! Isang bahagyang tunog ang biglang lumabas mula sa lugar kung saan kumakalat ang pink na apoy. Siya ay talagang hindi patay. Ang ekspresyon ni Xiaoyan ay hindi nasisiyahan nang marinig ang bahagyang tunog na ito. Tumaas ang pag-iingat sa kanyang puso. Woo! Di nagtagal pagkatapos ipahayag ni Xiaoyan ang kanyang mga iniisip, isang itim na figure ang malabong nabuo sa gitna ng kumakalat na kulay rosas na apoy. Isang kakaibang puwersa ng pagsipsip ang biglang lumabas sa lahat ng direksyon ng lumitaw ito. Ang pink na apoy, na kumakalat, ay sinipsip muli. Sa wakas, ang pink na apoy ay pumasok sa katawan ng taong dahan-daang lumalabas sa apoy sa harap ng maraming mata. Ang mga mata na ito ay napuno ng hindi paniniwala. Talagang naabsorb niya ang purifying demonic lotus flame sa kanyang katawan. Sinusubukan ba niyang magpakamatay? Ang mga aksyon ng itim na figure ay agad na nagdulot ng kaguluhan. Maliwanag, ang lahat ay nakaramdam ng hindi makapaniwala dahil sa kanyang ginagawa. Talagang hindi siya nasaktan. Medyo natigilan ang mga mata ni Xiaoyan habang sinisilip nila ang pinuno ng Hall of Souls habang dahan-dahan itong lumalabas sa apoy. Nakaramdam ng hindi paniniwala si Xiaoyan. Ang lasa ng purifying demonic lotus flame ay talagang masarap. Gayunpaman, sa kasamaang palad ay hindi ito ang essence flame. Gusto ko talagang matikman ang essence ng purifying demonic flame. Ang pinuno ng Hall of Souls ay nakatayo sa langit. Napatikip siya sa kanyang bibig at sumili sa kanyang mukha ang kakaibang ngiti. Napatingin siya sa nakasimangot na si Xiaoyan. Isang kakaibang itim na apoy na may kakaibang kapangyarihang lumalamon ang naruroon sa kanyang mga mata. Tumalsik ang mga bakas nito at ang enerhiyang bumabalot sa kanya ay patuloy na sinisipsip sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, tuluyan na itong nilamon ng hindi pangkaraniwang lakas. Nalilito ka ba? Marahang tumawa ang pinuno ng Hall of Souls. Puno ng kakaibang ekspresyon ang mukha niya. Ikaw ay nagtataglay ng purifying demonic lotus flame habang ang hepe na ito ay may heavenly flame na mas malakas pa kaysa rito. Ang pinuno ng Hall of Souls ay dahan-daang iniabot ang kanyang kamay. Isang kumpol ng hindi pangkaraniwang itim na apoy ang biglang lumitaw. Ang itim na apoy ay kumikislap at malabo na nabuo ang isang mukha ng tao. Ang mga alon ng isang lumalamon na kapangyarihan ay sumabog mula sa bibig ng mukha ng taong iyon. Biglang nanliit ang mga mata ni Xiaoyan na kasing laki ng pinhole nang lumitaw ang itim na apoy na may mukha ng tao. Ang pangalawa sa Heavenly Flame Rangkang. Nihility Devouring Flame. Battle Through the Heavens. Kabanata 1537. Inihayag ni Little Yi ang kakayahan nito. Isang malakas na bagyo ang nabuo sa puso ni Xiaoyan sa sandaling ito. Ang Nihility Devouring Flame ay isang Heavenly Flame na pumangalawa sa Heavenly Flame Rangkang. Mas mataas pa ang ranggo nito kaysa sa Purifying Demonic Lotus Flame. Ang misteryong nakapalibot sa Heavenly Flame na ito ay mas makapal pa kaysa sa Purifying Demonic Lotus Flame. Sa pinakakaunti, ang balita ng Purifying Demonic Lotus Flame ay kumalat sa buong kontinente, ngunit hindi pa nakarinig si Xiaoyan ng anumang balita na may kaugnayan sa Nihility Devouring Flame hanggang ngayon. Ang Nihility Devouring Flame ay pumangalawa sa Heavenly Flame Rangkang. Ang apoy na ito ay ipinanganak mula sa wala. Walang imaheng hahanapin o anyo na mahahawakan. Mula sa isang tiyak na pananaw, ang Nihility Devouring Flame ay maaaring ituring na isang misteryosong pag-iral.
Ang Nihility Devouring Flame daw ay kayang lumunin ng kahit ano. Maliit na bilang lamang ng mga bagay sa mundo ang makakalaban sa kakayahang lumamon nito, ngunit ang Nihility Devouring Flame na ito ay umiral lamang sa mga alamat. Walang sino man ang nakarinig tungkol sa anumang mga palatandaan ng bagay na ito. Kaya naman, ang pagkabigla sa puso ni Xiaoyan ay medyo matindi nang makita niya ang pinuno ng Hall of Souls na talagang ipinatawag ang Heavenly Flame na ito, na umiiral lamang sa mga alamat. Nihility Devouring Flame. Ito. Paano ito magiging posible? Paano niya maaaring taglayin ang Nihility Devouring Flame? Agad ding nakilala ni Yao Lao ang hindi pangkaraniwang itim na apoy. Bakas sa mukha niya ang matinding pagkabigla habang hindi sinasadyang sumigaw. Ang lahat sa gilid ay nanginginig ng marahas nang marinig ang mga salitang ito. Maging ang ninuno ng Peel Tower ay nagpahayag ng napakaseryosong ekspresyon. Ang ilan sa mga eksperto sa paligid ay nakadama ng ilang kawalan ng katiyakan matapos makita ang Fallen Mountain Range, na naging ganap na tahimik. Masyadong misteryoso ang Nihility Devouring Flame. Napakakaunting mga individual lamang ang nakakilala nito. Kaya naman, maraming tao ang medyo nawalan ng malay nang makita nila ang itim na apoy sa kamay ng pinuno ng Hall of Souls. Squeak squeak. Ang kumpol ng mga itim na apoy na may mukha ng tao sa mga kamay ng pinuno ng Hall of Souls ay tila lumakas ng kaunti matapos lumunin ang kulay rosas na apoy. Ang mga alon ng nasa sabik na iyak ay talagang ibinubuga mula rito. Xiaoyan, mukhang nasiyahan ito sa iyong panlasa. Ang hepe na ito ay bihirang makakita ng ganoong kasabikan. Ang pinuno ng Hall of Souls ay mahinang tumawa nang makita ang reaksyon nito. Hindi kumikislap ang mga mata ni Xiaoyan habang nakatitig sa kumpol ng itim na apoy. Bigla siyang nagsalubong ng kilay makalipas ang ilang sandali. Sa wakas, dahan-dahan niyang ipinilig ang kanyang ulo at mahinang sinabi. Itong Heavenly Flame mo ay hindi ang Nihility Devouring Flame. Maraming tao ang hindi sinasadyang nagulat pagkatapos ng mga salita ni Xiaoyan. Maging si Yao Lao ay medyo natigilan. Maliban sa Nihility Devouring Flame, walang ibang Heavenly Flame ang nagtataglay ng kapangyarihang lumalamon. Ang pinuno ng Hall of Souls ay nagtaas lamang ng kanyang kilay nang marinig ang sinabi ni Xiaoyan. Ang kanyang kamay ay dahan-daang hinimas ang mukha ng tao na itim na apoy sa kanyang kamay at nagtanong. Kung ang apoy kong ito ay hindi ang Nihility Devouring Flame, bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano iyon? Tinitigan ni Xiaoyan ang mukha ng pinuno ng Hall of Souls at ngumiti. Ang pagkabigla sa loob ng kanyang puso ay unti-unting nauubos. Ang Nihility Devouring Flame na ito ay talagang nakapaglabas ng kakaibang devouring power, ngunit si Xiaoyan ay may hawak ng 6 na uri ng Heavenly Flames. Halos walang sino man sa kontinente ang may mas mahusay na pangunawa sa Heavenly Flames kaysa sa kanya. Kaya naman, malabo niyang naramdaman na may hindi tama pagkatapos niyang lumamig. Ang pakiramdam na ito na may mali ay hindi matukoy, ngunit naging tiyak siya sa kanyang puso matapos marinig ang tugon ng pinuno. Ang mukha ng tao na itim na apoy sa mga kamay ng pinuno ng Hall of Soul ay maaaring may kaugnayan sa Nihility Devouring Flame, ngunit natitiyak ni Xiaoyan na ang bagay na ito ay hindi ang tunay na Nihility Devouring Flame. Isa itong paghatol na maaaring gawin ni Xiaoyan dahil sa kanyang malawak na karanasan sa paglalaro ng apoy sa loob ng mahigit 1 dekada. Ang kapangyarihang lumalamon na taglay ng apoy na ito ay hindi maaaring peke. Ito ay talagang isang bagay na taglay ng Nihility Devouring Flame. Gayunpaman, tila ito ay medyo mahina. Maaaring ang bagay na ito ay isang binhing apoy ng Nihility Devouring Flame. Nakatitig ang mga mata ni Xiaoyan sa pinuno ng Hall of Souls habang siya ay biglang nagtanong. Ang tinatawag na Seed Flame na ito ay isang apoy na hiwalay sa Essence Flame. Ang apoy ng binhi ay nagtataglay ng ilan sa mga kakayahan ng Essence Flame, ngunit ito ay mas mahina. Mula sa isang tiyak na punto ng pananaw, maaari itong ituring na isang avatar ng Heavenly Flame. Gayunpaman, ang kakayahang maghiwalay at makabuo ng apoy ng binhi ay isang bagay na napakakaunting taglay ng Heavenly Flames. Ang lumang Purifying Demonic Lotus Flame ay maaaring nagtataglay ng ganoong kakayahan, ngunit hindi nito nahiwalay ang sarili nito dahil kapag ang isa ay naghiwalay at nakabuo ng isang binhing apoy,
ang isa ay humihina ang kanyang lakas. Hindi nagustuhan ng demonyong apoy na iyon ang pakiramdam ng paghihiwalay ng kanyang lakas. Ang mga mata ni Xiaoyan ay matamang nakatitig sa mukha ng punong bulwagan. Kitang-kita niya ang pagpikit ng mga mata ng hepe nang banggitin ang mga salitang Seed Flame. Tulad ng inaasahan. Malamig na tumawa si Xiaoyan sa kanyang puso nang makita ang kaunting pagbabagong ito. Kung talagang taglay ng taong ito ang tunay na Nihility Devouring Flame, na-absorb na niya ang lahat ng enerhiya sa hangin ngayon. Bakit dahan-dahan niyang nilalamon ito tulad ng ginagawa niya sa sandaling ito? Gayunpaman, ang pinunong ito ay nagtataglay ng binhing apoy ng Nihility Devouring Flame. Ang ibig sabihin nito ay malamang na ang Han Clan ang nagmamay-ari ng tunay na Nihility Devouring Flame. Ang puso ni Xiaoyan ay medyo solemn na. Hindi niya inaasahan na makatuklas ng pahiwatig ng pundasyon ng angkan ng Han sa pagkakataong ito. Ang Nihility Devouring Flame ay isang bagay na umiral lamang sa mga alamat. Gayunpaman, nasa kamay talaga ito ng angkan ng Han. Hindi ito magandang balita kay Xiaoyan. Talagang karapat-dapat kang maging eksperto sa paglalaro ng apoy. Ang pinuno ng Hall of Souls ay marahang hinawakan ang mukha ng tao na itim na apoy sa kanyang kamay habang siya ay tumawa sa mahinang boses. Tahimik niyang pinagtibay ang hula ni Xiaoyan. Ang Nihility Devouring Flame ay lubhang mahalaga sa Han Clan. Bagamat nagtataglay siya ng mataas na katayuan, imposibleng mailabas niya ang tunay na anyo nito. Kalimutan kung may kakayahan ba siyang kontrolin ang Nihility Devouring Flame. Kahit na kaya niya, hindi papayag ang angkan ng sinuman maliban sa pinuno ng angkan na ilabas ito sa kaharian ng Han. Gayunpaman, kahit na ito ay isang apoy lamang ng binhi, ito ay higit pa sa sapat upang tapusin ka. Ang pinuno ng Hall of Souls ay nagtaas ng kanyang kamay. Ang mukha ng tao na nabuo ng kumpol ng mga itim na apoy ay lumawak ang bibig at marahas na kinagat ang kamay ng pinuno. Nagsimulang lumabas ang Dao Qi sa kanyang katawan bago nilamon ng itim na apoy na iyon. Ang pinuno ng Hall of Souls ay medyo namutla matapos ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay lumunin ng itim na apoy, ngunit ang itim na apoy ay lalong lumalakas. Sa huli, naglabas ito ng matalim na alulong mula sa kanyang bibig. Ang orihinal na kasing laki ng katawan nito ay naging 1,000 talampakan ang taas, na nagdulot ng itim na apoy na nagngangalit sa kalangitan. Nararamdaman ng mga naruroon ang Dao Qi sa loob ng kanilang mga katawan na malabong nagpapakita ng mga palatandaan ng pagtatangkang kumawala sa kanilang mga katawan. Dali-dali nilang pinigilan ang kanilang Dao Qi upang maiwasan na mapahiya ang kanilang mga sarili. Squeak! Ang napakalaking itim na apoy na mukha ng tao ay lumipad sa kalangitan. Nakatitig kay Xiaoyan ang itim na guwang nitong mga mata. Ang mahinang tunog ng paglunok ng laway ay maaaring, na ginagawang hindi kakilala ang mukha ng itim na apoy. Ginoon na lumalamon ng apoy, patayin mo siya. Ang pinuno ng Hall of Souls ay napuno ng paggalang habang inuutusan niya ang apoy na ito. Iba rin ang paraan ng pagharap niya sa kumpol ng apoy na ito. Squeak squeak. Ang mukha ng tao na itim na apoy ay nagpakawala ng kakaibang sigaw nang marinig ang utos na ito. Pagkatapos nito, sumipol ang apoy at gumalaw. Tumago sila sa kalawakan na parang multo at tinatakan ang espasyo sa paligid ni Xiaoyan. Kumalat ang mga thread ng itim na linya ng apoy. Nagmukha silang hola habang nakulong nila si Xiaoyan sa loob. Ang biglaang eksenang ito ay bumulaga sa lahat. Walang inaasahan na ang kakaibang kumpol ng mga itim na apoy na ito ay makakapagpalabas ng sarili nitong pag-atake. Ang sarap ng lasa. Ang itim na apoy ay gumalaw at ang napakalaking mukha ng tao ay muling lumitaw sa harap ni Xiaoyan. Isang matalim at kakaibang tawa ang pinakawalan nito. Masunurin, hayaan mo akong lumunin ka. Bang! Isang nakakatakot na kapangyarihang lumalamon ang sumabog mula sa nakapalibot na kalawakan matapos tumunog ang matalim na tawa ng itim na apoy. Dahil sa lakas na ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan. Naghahanda siyang sugpuin ang marahas na Heavenly Flame sa loob ng kanyang katawan nang biglang lumabas ang malalakas na pink na apoy mula sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon nang walang anumang babala. Ang biglaang hindi inaasahang pagbabagong ito ay bumulaga kay Xiaoyan. Nakita niya ang mga kulay rosas na apoy na mabilis na nagkukumpulan sa kanyang harapan.
Nag-transform sila sa kasing laki ng palad ng apoy na sanggol. Ang sanggol na ito ay si Little Yi. Little Yi, bilis, bumalik ka. Tumibok ang puso ni Xiaoyan nang makitang lumitaw ang sanggol na ito. Ang Little Yi ay ang asensya ng 6 na pinagsamang Heavenly Flames. Si Xiaoyan ay talagang magtatalon sa gulat kung ang Little Yi ay lamunin ng itim na apoy. Yiwa. Yiwa markang paywa. Napailing na lang si Little Yi nang marinig niya ang gulat na sigaw ni Xiaoyan. Ang malambot na maliit na mukha na iyon ay kakaibang naglalaman ng matinding galit habang nakatitig ito sa mukha ng tao. Ang Purifying Demonic Lotus Flame at ang Nihility Devouring Flame ay ayon sa pagkakasunod-sunod ay nireranggo sa ikatlo at pangalawa, ngunit hindi ito mas malakas o nakakatakot kaysa sa isa. Siyempre, ito ay dahil walang sino man ang tunay na nakakita ng away sa pagitan ng dalawang uri ng Heavenly Flames na ito. Sa makatuwid, imposibleng hulaan ang mga resulta. Bagamat si Yiwa ay isang bagong nabuong Heavenly Flame mula sa pagsasanib ng 6 na Heavenly Flames, ang kanyang instincts ay kadalasang kinuha mula sa Purifying Demonic Lotus Flame. Kaya naman, ang marinig ang mga itim na apoy na ito, na isang buto lamang mula sa pangunahing apoy, ay kumilos ng mayabang, na pumukaw sa kanya na nagdulot ng matinding galit mula sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Yiwa. Sa kanyang galit, ang maliit na katawan ni Little Yi ay biglang nagkawatak-watek. Isang kulay rosas na dagat ng apoy ang biglang kumalat sa kalangitan. Ang kulungan ng itim na apoy na nabuo ng mga itim na apoy ay pilit na nabasag, at pagkatapos ay ang pink na apoy ay natangay sa kabilang direksyon at naging mas malaking bilangguan ng apoy. Ang bilangguan na ito ay binuo upang bitag ang kumpol ng mga itim na apoy. Ang Heavenly Flame sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay nagpakita ng buong lakas nito sa ilalim ng kontrol ni Little Yi. Kahit na personal na ginamit ni Xiaoyan ang apoy, hindi niya kayang pantayan ang kontrol ni Little Yi. Pagkatapos ng lahat, kayang kontrolin ni Little Yi ang Heavenly Flame sa isang perpekto at walang kamali-mali na lawak dahil ang kanyang aktwal na anyo ay espiritu ng isang apoy. Ang hindi inaasahang pagbabagong ito ay bumulaga sa Nihility Black Flame. Nagmamadali nitong inilabas ang kanyang lumalamon na kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, hindi na ito maswerte. Sa ilalim ng personal na kontrol ng Little Yi, ang bawat tipak ng apoy ay kinokontrol ang sarili nitong pag-iisip. Ang mga resulta ay hindi mahuhulaan kung ang tunay na anyo ng Nihility Devouring Flame ay lalamunan si Little Yi, ngunit paanong ang isang buto ng apoy lamang ay kumikilos ng mahusay sa harap ng isang tunay na Grandmaster. Yiwa. Ganap na hindi pinansin ni Little Yi ang paglamon ng Nihility Black Flame. Umikot ang kulay rosas na apoy bago naging isang malaking sanggol na kapareho ng sukat sa malaking mukha. Pagkatapos nito, mariin nitong hinawakan ang malaking mukha sa harap ng tontoneladang pares ng nakatulala na mga mata. Lumitaw ang maliit na Yi na parang binabalak niyang lunukan ang buto ng apoy ng Nihility Devouring Flame na ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1538. Pagpapasya sa tagumpay. Crunch. Ang bibig sa mukha ng tao na nabuo ng Nihility Devouring Flame ay nagbuga ng medyo kahabag-habag na matalas na sigaw matapos walang awa na nakagat ni Little Yi. Nagsimulang magpumiglas ang mukha. Patuloy ang paglabas ng itim na apoy mula sa katawan ng mukha. Mabangis silang humakbang patungo kay Little Yi. Yiwa. Hindi pinansin ni Little Yi ang pagganti ng Nihility Devouring Flame. Ang kulay rosas na apoy sa kanyang katawan ay pinagsama-sama sa isang malakristal na baluti. Hindi alintana kung paano inilabas ng Devouring Flame ang kanyang lumalamon na kapangyarihan, hindi nito mapilit na kunin ang enerhiya sa loob ng katawan ni Little Yi. Bang-bang! Habang hinaharangan ang lumalamon na kapangyarihan mula sa Nihility Devouring Flame, ang mahigpit na nakakuyong na kamao ni Little Yi ay nagpatuloy sa pagdurog sa mukha ng tao at paglaki ng kanyang bibig. Sa bawat pag-iwas niya ng kanyang kamao, ang mga kumpol ng pink na apoy ay sumasalakay sa mukha. Ang itim na apoy ay unti-unting nagkalat. Bastos, naglakas loob ka talagang saktan ako. Ang gumuho na pakiramdam na ibinubuga mula sa mukha ng tao ay tila medyo nakakatakot. Isa lamang itong seed flame ng Nihility Devouring Flame habang ang Little Yi ay isang fire spirit na nabuo mula sa pagsasanib ng 6 na uri ng Heavenly Flames, kabilang ang Purifying Demonic Lotus Flame.
Kalimutan ang tungkol sa isang buto lamang ng apoy. Kahit na lumitaw ang aktwal na anyo nito, hindi madaling talunin si Xiaoyan. Yiwa, tila dumarami ang katalinuhan ng kasalukuyang Little Yi. Hindi lamang niya naiintindihan ang wika ng tao, maging ang mga emosyon sa kanyang maliit na mukha ay nagiging parang buhay. Kaya naman, isang bangis ang bumalot sa kanyang maliit na mukha matapos niyang marinig ang sigaw ng Nihility Devouring Flame. Hinawakan ng kanyang kamay ang malaking mukha ng tao habang ang napakalaking pink na apoy ay lumabas sa kanyang palad. Ang apoy na ito ay talagang nakabalot sa Nihility Devouring Flame. Ikaw. Ang lakas ng loob mong pinuhin ako. Hinahanap mo ang kamatayan. Ang mga aksyon ni Little Yi ay nagdulot ng takot sa mukha ng taong iyon. Sumigaw ang bibig nito sa mabagsik na boses. Ang Nihility Devouring Flame ay hindi kailanman nakatagpo ng anumang bagay na maaaring labanan ang kanyang lumalamon na kapangyarihan sa lahat ng mga taon na ito, ngunit ang mahiwagang kakayahan nito, na ipinagmamalaki nito, ay ganap na walang silbi sa pagkakataong ito. Masama ito, nawalan ako ng koneksyon sa binhi ng apoy. Ang pinuno ng Hall of Souls, na nakatayo sa di kalayuan, ay biglang nagpakita ng ibang ekspresyon. Sa sandaling ito, ang koneksyon sa pagitan niya at ng Nihility Devouring Flame Seed ay naputol. Ang Heavenly Flame sa loob ng katawan ng brat na ito ay sumailalim sa isang mutation. Hindi ito natatakot sa kapangyarihan ng paglamon ng Nihility Devouring Flame. Talagang mali ang kalkulasyon ko sa pagkakataong ito. Mabilis na kumislap ang mga mata ng pinuno ng Hall of Souls. Agad siyang nagdikit ng ngipin, at sumugod ang kanyang katawan patungo sa pink na fire barrier sa kalangitan. Bagaman ito ay isang apoy lamang ng binhi, ito ay isang bagay na matagal na niyang hinihiling sa angkan. Kung dahan-dahan niya itong pinipino, ang kanyang katawan ay magkakaroon din ng kapangyarihang lumalamon. Bagamat ang kapangyarihang lumalamon na ito ay hindi maihahambing sa Nihility Devouring Flame, maaari itong ituring na isang nakamamatay na suntok kapag nakikipaglaban sa iba. Bukod dito, mahihirapan siyang magpaliwanag sa clan kapag nawala ito. Kaya naman, hindi niya maaaring payagan ang anumang aksidenteng mangyari dito. Hahaha. Hall Chief, hindi dapat makialam ang ibang tao sa labanan sa pagitan ng Heavenly Flames. Gayunpaman, ang pinuno ng Hall of Souls ay kagalo pa lang nang may lumitaw na figure sa harapan niya na parang anino. Ang nakangiting figurang iyon ay pag-aari ni Xiaoyan, na kanina pa nakatingin sa pinuno. Naging malamig ang ekspresyon ng pinuno ng Hall of Souls nang makita niyang nakialam si Xiaoyan at hinaranggan siya. Hindi siya naabala sa kanyang pinaliit na Daochi matapos itong lumunin ng Nihility Devouring Flame kanina. Gumalaw ang kanyang katawan at pinakawalan ang kanyang pinakamatulis, pinakamabangis na pag-atake kay Xiaoyan. Ngumiti lang si Xiaoyan dahil sa mabangis at marahas na pag-atake na ito mula sa pinuno ng Hall of Souls. Malinaw niyang naramdaman na ang kasalukuyang pinuno ng Hall of Souls ay mas mahina kung ihahambing sa nauna. Sa hitsura nito, nilamon ng Nihility Devouring Flame ang kanyang Daochi kanina. Ang pinuno ng Hall of Souls ay natural na hindi na makapagbigay ng malaking banta kay Xiaoyan sa estadong ito. Silang dalawa ay muling nagpakawala ng mabangis na pag-atake habang ang Little Yi sa kalangitan ay lumawak ang kanyang bibig at nagluwan ng isang subo ng pink na apoy. Ang mga apoy na ito ay ibinuhos sa kumpol ng apoy sa kanyang harapan. Ang Nihility Devouring Flame na iyon, na halos hindi napigilan ang pressure mula sa nakapalibot na apoy, ay sa wakas ay hindi nakayanan ang pressure sa sandaling ito. Isang malungkot na tili ang pinakawalan. Sumabog ang itim na apoy na nabuo sa mukha ng tao. Nag-transform sila sa mga itim na fire snake na random na pumasok at lumabas sa pink fire cluster na parang mga langaw na walang ulo. Ito ay masama. Ang pagsabog ng Nihility Devouring Flame ay naging sanhi ng pagbabago sa mga ekspresyon sa mukha ni Han Chenmo at Old Man Hanmo. Nagpalitan ng tingin ang dalawa at sabay na sumugod. Nagpaplano silang mamagitan upang iligtas ang Nihility Devouring Flame. May balak ka bang labagin ang mga tuntunin? Bahagyang naging malamig ang ekspresyon ng grupo ni Yao Lao nang makita silang gumalaw. Parehong si Xiao Chen at ang ninuno mula sa Peel Tower ay mabilis na sumugod at hinaranggan si Han Chenmo Duo. Kasabay nito,
Ang natitirang mga eksperto sa klase ng Daosheng mula sa Sky Mansion Alliance ay kumilos at pinigilan ang ilang piling Daosheng mula sa Hall of Souls. Sa isang iglap, ang Fallen Mountain ay naging sobrang tensyonado. Isang ganap na magulong labanan ang sasabog sa unang senyales ng hindi pagkakasundo. Han Chenmo, ang aking Sky Mansion Alliance ay hindi gaanong natatakot sa iyo kung ang Hall of Souls ay nagnanais ng isang buong lakas na labanan. Sumigaw si Yao Lao sa mahigpit na boses. Pinaikit ni Han Chenmo ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang inilibot ang mga mata sa paligid niya. Ang line-up mula sa magkabilang partido ay halos pareho. Kung talagang maglalaban sila, tiyak na magtatapos ang Hall of Souls sa isang kahabag-habag na tagumpay kung sila man ay manalo. Ang nasabing pagkatalo ay isang bagay na sinusubukan ng Han Clan na iwasan ang lahat. Ano ang dapat nating gawin? Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Old Man Han Mo habang siya ay mahinang nagtanong. Matiim na tinitigan ni Han Chenmo ang batang lalaking nakasuot ng berdeng nasa harapan niya. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ng binata. Ang kanyang mapupungay na mga mata ay parang isang tahimik na lawa, na tila hindi maarap. Nakipagpalitan ng suntok si Han Chenmo sa binata kanina at natural na naiintindihan niya kung gaano nakakatakot ang matandang demonyong ito, na nabuhay ng libu-libong taon. Alam niyang mahirap talunin ang kabilang partido kahit na ilabas niya ang kanyang buong lakas. Lahat ay magpapatuloy kung ano ito. Huminga si Han Chenmo ng malalim na hangin bago sinabi sa mababa at malalim na boses. Bahagyang napahinga ang magkabilang panig matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Agad silang umatras ng ilang distansya. Ang sobrang tensyon na kapaligiran ay pilit na pinigilan. Bang! Ang malaking kamay ng sanggol na si Yi ay bumagsak sa kumpol ng apoy nang ang magkabilang panig ay umatras. Nagsimulang umikot ang kumpol ng apoy na iyon bago naging isang firestorm na tuluyang nabasag ang itim na apoy na ahas. Sa wakas, ibinuka niya ang kanyang bibig at nilunok ang apoy sa kanyang tiyan. Kahit na ang lumalamon na kapangyarihan ay isang misteryosong enerhiya na ang nihilati devouring flame lamang ang nagtataglay, ang heavenly flames ay parang mga mababanggas na hayop. Nilamon ng malakas ang mahihina. Dahil sa sila ay nagmula sa isang katulad na pinagmulan, ang mas malakas na apoy ay madalas na tumupok sa mas mahinang apoy. Noong unang panahon na gustong makuha ni Xiaoyan ang Falling Heart Flame, ang apoy ay nagnanais ng Green Lotus Core Flame sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Ang nihilati devouring flame ay pumangalawa sa Heavenly Flame ranking. Kung pag-uusapan ito ng isa, dapat ay mas malakas ito ng kaunti kaysa sa Purifying Demonic Lotus Flame. Gayunpaman, ang kasalukuyang lumalamon na apoy ay isa lamang apoy ng binhi. Napakadali para kay Little Yi na ubusin ito. Brub! Ang munting Yi ay naglabas ng kakaibang tunog mula sa kanyang lalamunan matapos lamunin ang apoy ng binhi. Agad niyang tinapik-tapik ang kanyang tiyan bilang pagpapahayag ng kasiyahan. Umindayog ang kanyang katawan at bumalik sa laki ng lotus. Pagkatapos nito, lumipat ang kanyang tingin kay Xiaoyan, na nakikipaglaban sa pinuno ng Hall of Souls. Noon lamang ito naanod sa isang lugar na medyo malayo sa larangan ng digmaan sa harap ng maraming pares ng mga mata. Sinenyasan niya ang kanyang kamay at maraming dahan-daang umiikot na mga lotus ng apoy ang nagsimulang tahimik na gamulong sa kanyang katawan. Ang pinuno ng Hall of Souls, na nakasalikop kay Xiaoyan, ay nasulyapan ang mga lotus na ito sa pamamagitan ng kanyang peripheral vision. Sa sobrang gulat ng kanyang puso ay nanginig ito. Bago pa siya maka-address, itinuro siya ng mataba na kamay ni Little Yi. Yiwa, matalo. Swoosh! Kakalabas lang ng boses ni Little Yi nang mahigit 10 firelot uses ang bumuo ng isang linya na mabilis na bumaril sa kalangitan at mabilis na sumabog sa pinuno ng Hall of Souls. Rumble! Ang 10 firelot uses ay patuloy na sumabog sa kalangitan. Isang nakakatakot na alon ng apoy ang naghiwa-hiwalay na may nakakatakot na mataas na temperatura. Ang mga dalubhasa na iyon, na orihinal na umatras ng malayong distansya, ay muling nagmamadaling umatras. Ang 10 firelot uses ay maaaring nabuo lamang ng dalawang magkaibang heavenly flames, ngunit sila ay nagdulot ng domino effect pagkatapos na sumabog ang una. Napakalakas ng kanilang lakas kaya nakakatakot.
Maging ang isang kasing lakas ng pinuno ng Hall of Souls ay sumabog hanggang sa nagbuga siya ng isang pidgel na helenghing. Isang berdeng usok ang malungkot na namuo sa kanyang katawan habang nagmamadaling umatras sa langit. Ang figurang lumulutang sa langit ay umatras ng 10,000 talampakan. Ang figurang iyon, ang pinuno ng Hall of Souls, sa wakas ay pilit na pinatatag ang kanyang katawan. Nilunok niya ang sariwang dugo na umabot sa kanyang lalamunan. May ilang gulat na lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ang mahinhin na apoy na ito ay talagang nagtataglay ng napakalakas na lakas sa pakikipaglaban. Pinuno ng Hall of Souls, baka matalo ka sa laban na ito. Sa sandaling ang pinuno ng Hall of Souls ay nabigla sa malakas na lakas ng pakikipaglaban ni Little Yi, isang parang multo ang biglang lumitaw sa kanyang likuran. Isang malakas na hangin ang walang awang tumama sa kanyang leeg. Sa iyong panaginip, mabilis na dumating ang pag-atake, ngunit mabilis din ang naging reaksyon ng pinuno ng Hall of Souls. Katutubo niyang inikat ang kanyang katawan at isang suntok ang sumalubong sa hangin ng palad ni Xiaoyan. Isang malalim na tunog ang sumabog sa punto ng pagkakadikit. Ang mga katawan ng dalawa ay pinalipad pabalik. Medyo kulang ka pa kung gusto mong patayin ang pinuno na ito. Malungkot ang mga mata ng pinuno ng Hall of Souls habang nakatitig kay Xiaoyan habang lumilipad ito pabalik. Sumigaw siya sa isang makapal na boses. Isipin mo ang iyong sarili na maswerte sa pagkakataong ito. Ang pinunong ito ay personal na maghihiganti sa susunod na pagkakataon. Siguro. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Isang lamig ang namuo sa mga mata ni Xiaoyan at isang malamig na ngiti ang lumabas sa gilid ng kanyang bibig. Bahagyang nanlamig ang pinuno ng Hall of Souls matapos makita ang ekspresyon ni Xiaoyan. Parang may kung ano siyang naramdaman nang bigla siyang lumingon. Isang mataas na temperatura ang bumagsak. Ang isa pang 10 Firelot uses ay bumuo ng isang tuwid na linya sa harap ng kanyang mga mata habang sila ay sumugod na parang kidlat na bilis. Marahas nilang binangga ang kanyang katawan sa harap ng maraming gulat na mga mata mula sa mga tao sa buong bundok. Paano ito posible? Ang puso ng pinuno ng Hall of Souls ay nagulat dahil sa nakakatakot na ligaw na enerhiya na nasa isang banggaan sa kanyang katawan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1539. Killing Strike. Rumble. Isang napakalaking bagyo ng apoy ang bumalot sa kalangitan. Ang kakilakilabot na temperatura nito ay naging dahilan upang matuyo ang orihinal na mamasa-masa na lupain at nagsimulang magkahiwa-hiwalay. Maliban sa ilang piling Daosheng, walang ibang nang-ahas na humakbang sa loob ng 10,000 talampakan mula sa Fallen Peak. Talagang natalo ang pinuno ng Hall of Souls. Ang buong bulubundukin ay naging ganap na tumahimik habang pinagmamasdan nila ang bagyong ito na umaagos sa kalangitan. Matapos matamaan ng ganoong kabanggas na pag-atake, kahit na mapanatili ng pinuno ng Hall of Souls ang kanyang buhay, hindi siya nasa mabuting kalagayan. Malamang na napagdesisyonan na ang nanalo. Isang seryosong ekspresyon ang bumungad sa mga mata ng maraming tao matapos maranasan ang kaisipang ito. Ang pinuno ng Hall of Souls ay isang kilalang eksperto sa tuktok sa Central Plains sa mahabang panahon. Ang kanyang mabangis na reputasyon ay naging sanhi ng maraming paksayon na manginig ng marinig ang kanyang pangalan, na itinatag ang Hall of Souls bilang ang Panginoon ng rehiyon. Ngayon, gayunpaman, ang ekspertong ito, na minsang nagdulot ng madugong bagyo sa Central Plains, ay natalo ng mga kamay ng isang paparating na miyembro ng nakababatang henerasyon. Pagkatapos ng labanang ito, ang pangalan ni Xiaoyan at ng Sky Mansion Alliance ay walang alinlangan na magiging sobrang nakakasilaw sa Central Plains. Ang batang ito ay pambihira. Ang posisyon ng pinuno ng Central Plains ay malamang na magbago. Ang mga Grand Elder at mga eksperto ng ilang paksayon ay nakadama ng ganoong pag-iisip sa kanilang mga puso. Tumingin sila sa isang tiyak na figure sa kalangitan at isang karagdagang solemna at paggalang ang naruroon sa kanilang mga mata. Ang malalakas ay pinarangalan magpakailanman sa mundong ito. Ang maraming eksperto mula sa Sky Mansion Alliance sa Fallen Mountain ay nagpakita ng kagalakan sa kanilang mga mukha sa sandaling ito. Puno ng pagmamalaki ang kanilang mga mata habang nakatitig sa payat na figure sa langit. Ang dahilan kung bakit nagawa ni Xiaoyan na magkaroon ng napakagandang reputasyon sa loob ng Sky Mansion Alliance ay dahil sa maraming laban na naranasan niya.
Pagkatapos ng labanang ito ngayon, ang kanyang katayuan bilang espiritual na pinuno ng Sky Mansion Alliance ay selyado na. Kung ang resulta ng labanan ngayon ay ibabalik sa Sky Mansion, walang masasabi kung anong uri ng kaguluhan ang ay dudulot nito. Naunawaan ng lahat ang kahulugan ng labanang ito. Mula ngayon, kung ang isa ay magreranggo sa mga paksayon ng Central Plains, ang isang mansyon na ito ay ireranggo sa itaas ng isang bulwagan. Sa hinaharap, ang pinuno ng Central Plains ay ang Sky Mansion Alliance. Kung ikukumpara sa kagalakan sa panig ng Sky Mansion, ang Hall of Souls ay ganap na tahimik. Nagkaharap ang mga ekspertong iyon. Lahat sila ay medyo absent-minded. Hindi nagtagal, ang makapangyarihang reputasyon ng Hall of Souls ay umiiral pa rin sa loob ng Central Plains. Ang sinumang eksperto na makarinig ng pangalang ito ay magpapakita ng mukha na nababalot ng takot at kakilakilabot, ngunit sa loob ng maikling mga taon na ito. Ang Panginoon, na nagtataglay ng reputasyon na minsang naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ng isang tao, ay nakatikim ng pait ng pagkatalo sa unang pagkakataon. Gusto kong makita kung paano mo ito ipapaliwanag sa angkan. Ang Old Han mo ay nagsiwalat ng isang pabago-bagong ekspresyon. Ang mga nakapaligid na tingin ay labis na nakakairita. Ibinaba niya ang manggas at galit na sumigaw. Ang huling tumawa ay ang tunay na nagwagi. Kung hindi man lang tayo nagkaroon ng pasensya, ang ating Han clan ay matagal nang nawala sa mundong ito. Ang ekspresyon ni Han Chenmo ay maaaring mukhang medyo masama, ngunit nanatili pa rin siyang walang malasakit. Malamig niyang sinulyapan si Old Man Han Mo at sinaway ito. Bamuka ang bibig ng Old Han Mo nang marinig ang panunumbat na ito. Gayunpaman, mabilis niyang itinikom ang bibig. Bakas sa mukha niya ang dissatisfaction na nararamdaman niya. Madilim at malamig ang mga mata ni Han Chenmo. Mahigpit na nakakuyom ang nangungunot na kamao sa ilalim ng kanyang manggas. Maaari kayong magsaya. Sa sandaling magsimula ang mga plano ng aking Han clan, ang Sky Mansion Alliance ay ganap na malilipol sa isang pitik ng kanyang daliri. Ang hindi mabilang na bilang ng mga tao sa ibaba ay may iba't ibang mga pag-iisip na nananatili sa kanilang mga puso. Unti-unting kumalat ang apoy sa kalangitan. Isang sunog na itim na figure ang bumaril mula sa bagyo. Ang ganap na itim na figurang iyon ay natatakpan ng maraming mabangis na sugat. Malabo pang ang makakita ng ilang pumipintig na mga panloob na organo. Napakahina ng kanyang aura na halos hindi na madetect. Maliwanag, siya ay nagdusa ng isang napakalubhang pinsala. Pinuno ng Hall of Souls. Lahat ay nakaramdam ng tensyon sa kanilang puso nang makita ang figure. Ang kahabag-habag na anyo na ito ay natural na pinuno ng Hall of Souls, na walang awa na sinaktan. Sa itsura niya, halata na wala na siyang kakayahan makipaglaban. Sa sandaling ito, ang ilan sa mga eksperto mula sa Hall of Souls, na naghintay para sa isang himala, ay lubos na nawalan ng pag-asa. Xiaoyan, hindi makakalimutan ng pinuno na ito ang sama ng loob. Ang pinuno ng Hall of Souls ay dahan-daang lumapag sa lupa sa mahinang paraan. Gayunpaman, pinilit niyang buksan ang dalawa niyang malabong mata. Isang namamaos at mahinang boses ang dahan-daang lumabas bago ipinadala sa tainga ni Xiaoyan. Mula sa langit, ang walang pakialam na mga mata ni Xiaoyan ay nakatitig sa pinuno ng Hall of Souls, na biglang lumapag. Isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Dapat alisin ng isang tao ang problema sa ugat nito. Ang pinunong ito ng Hall of Souls ay maaaring hindi malubhang nasugatan, ngunit sa mga kasanayan ng Han clan, malamang na siya ay magiging masigla muli pagkatapos magpahinga ng ilang buwan. Sa oras na iyon, maaari niyang utusan ang Hall of Souls na magdulot ng gulo. Ito ay isang bagay na hindi gustong makita ni Xiaoyan. Dahil, natalo ka, dapat mong iwanan ang iyong buhay. Isang nakamamatay na layunin ang umusbong sa puso ni Xiaoyan. Gumalaw siya at bumaba patungo sa pinuno ng Hall of Souls na tila bilis ng kidlat sa harap ng maraming pares ng mga mata. Mula sa kanyang lumalakas na hangarin na pumatay, kitang-kita na balak niyang maghatid ng panghuling suntok habang ang kanyang kalaban ay down. Xiaoyan, ang lakas ng loob mo. Ang biglaang hindi inaasahang pagbabagong ito ay bumulaga rin sa mga miyembro mula sa Hall of Souls. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kalupit si Xiaoyan.
Hindi lang siya nanalo, may balak din siyang pumatay. Dapat mong bayaran ang ilan sa utang ng dugo mo sa aking Shao clan. Ganap na hindi pinansin ni Xiaoyan ang mga sigaw na iyon. Ang kanyang katawan ay kumikislap at lumitaw sa itaas ng ulo ng pinuno ng Hall of Souls. Ang kanyang palad ay galit na dumampi sa tuktok ng ulo ng pinuno. Sa tingin ng matalas na hangin ng palad niya, siguradong mabibiyak na parang pakwan ang ulo ng pinuno kung tatamaan. Ang mga mata ng malubhang na sugatan na pinuno ng Hall of Souls, na paralisado, ay nagsiwalat ng sindek sa harap ng kamatayan matapos makita ang hangin ng palad na bumabagsak mula sa itaas ng kanyang ulo. Xiaoyan, naghahanap ka ng kamatayan. Isang galit na parang kulog na sigaw ang biglang dumagundong sa tabi ng tainga ni Xiaoyan nang malapit ng hampasin ng kanyang palad ang ulo ng pinuno ng Hall of Souls. Ang espasyo sa paligid ng katawan ni Xiaoyan ay naging distorted. Si Han Chenmo ay lumitaw na may malungkot na ekspresyon. Nakakuyom ang kanyang nangungunot na kamao habang nadudurog ito patungo kay Xiaoyan sa parang kidlat na bilis. Sa hitsura nito, balak niyang pilitin si Xiaoyan na itigil ang kanyang pag-atake. Isang malamig na kislap ang bumungad kay Xiaoyan habang umaatake si Han Chenmo. Hindi hangina ang hangin ng palad niya. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan at si Little Yi ay lumitaw sa kanyang balikat. Ikinaway ni Little Yi ang kanyang maliit na kamay at maraming firelot uses ang mabilis na lumipad pasulong. Pagkatapos nito, nabangga nila ang kamay ni Han Chenmo. Bang-bang! Isang mainit na alon ng apoy ang mabilis na kumalat mula sa pagsabog. Gayunpaman, ang nangungunot na kamao na iyon ay tumagos sa alon ng apoy at tumama sa dibdib ni Xiaoyan sa bilis na parang kidlat. Grog! Nagluwa si Xiaoyan ng isang subo ng sariwang dugo matapos magdusa ng malubhang pinsala. Ang suntok ni Han Chenmo ay naglalaman ng pagnanais na pumatay. Buti na lang at may ilang firelot uses na hamarang dito. Kaya naman, hindi ito nakamamatay sa kabila ng pagkakasugat kay Xiaoyan. Higit pa rito, ang palad ni Xiaoyan ay nagawa pa ring walang awa na bumasag sa ulo ng pinuno ng Hall of Souls nang damapo ang suntok ni Han Chenmo sa kanyang katawan. Bang! Ang palad ni Xiaoyan ay naglalaman ng sobrang lakas. Kaya naman, ang ulo ng pinuno ng Hall of Souls ay sumabog sa isang madugong ambon. Bukod pa rito, ang matagal na puwersa ay ligaw na gumagala sa kanyang katawan at pinasabog ito sa isang ganap na gulo. Hindi ipinagpatuloy ni Xiaoyan ang pag-obserba sa katawan matapos matamaan ang kanyang target. Nilunok niya ang dugo sa bibig at mabilis na umatras. Bastos! Kaka-atras lang ng katawan ni Xiaoyan nang matuklasan ni Han Chenmo na ang pinuno ng katawan ng Hall of Souls ay ganap na nagulo. Namumula ang kanyang mga mata. Isang dagandong na puno ng nakamamatay na layunin ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Inangat niya ang kanyang ulo at pinandilatan si Xiaoyan. Ang kanyang kamay ay humawak sa malayo at ang espasyo kung saan lumilipad si Xiaoyan ay gumuho, na tinatakan si Xiaoyan sa proseso. Mamatay. Nag-flash ang katawan ni Han Chenmo matapos ay seal ang espasyo sa paligid ni Xiaoyan. Ang kanyang mukha ay puno ng bangis habang siya ay nagpakita sa harap ni Xiaoyan. Masama ang mga mata ni Xiaoyan habang nakatitig sa mabangis na Han Chenmo. Isang pag-iisip ang dumaan sa kanyang puso at ang Extermination Fire Lotus ay nagsimulang magtipon sa kanyang palad sa ilalim ng kanyang manggas. Han Chenmo, hindi maiiwasan ang pagkamatay at pinsala sa panahon ng labanan. Hindi mo dapat labagin ang mga patakaran. Unti-unting lumitaw ang nakaberdeng figure sa harap ni Xiaoyan nang malapit nang ilabas ni Xiaoyan ang Extermination Fire Lotus sa matandang demonyong ito. Isang mahinahong boses ang sumunod. Ito ay ang ninuno mula sa Peel Tower. Matandang aswang, balak mo ba talagang labanan ang aking angkan ng Han? Madilim ang mga mata ni Han Chenmo habang nakatitig sa ninuno mula sa Peel Tower bago binibigkas ang bawat salita ng huminto. Han Chenmo, walang kabuluhan ang pagbabante sa akin. Ngumiti lamang ang ninuno mula sa Peel Tower bago sumagot pagkatapos marinig ang pagbabante ni Han Chenmo. Ang nangungunot na mukha ni Han Chenmo ay kumaibot. Batid niya na imposibleng mapatay niya si Xiaoyan ngayon habang hinahadlangan siya ng ninuno mula sa Peel Tower. Ang kanyang mga mata ay malungkot na sumulyap kay Xiaoyan.
Ang kanyang namamaos na boses ay napuno ng nakamamatay na pagnanasa. Xiaoyan. Hindi madaling pumatay ng isang miyembro ng aking Han Clan. Siguradong 100 beses na mas miserable ang iyong kapalaran kaysa kay Xiao Zuan sa hinaharap. Salamat sa pagpapaalam sa akin. Malamig na tumawa si Xiaoyan. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang mga ganoong salita mula sa isang miyembro ng Han Clan. Sa susunod na labanan natin, ang iyong Sky Mansion Alliance ay malilipol. Ibinaba ni Han Chenmo ang kanyang manggas. Isang malamig na ngiti ang ibinigay niya bago tumalikod at nagmamadaling bumalik sa pinuno ng sumabog na katawan ng Hall of Souls. Isang itim na hamog ang bumagsak mula sa kanyang kamay, at hinihigop niya ang basag na kaluluwa ng pinuno sa hamog. Pagkatapos nito, bumagsak siya sa lupa na may madilim at solemne na ekspresyon. Hindi siya nagsalita. Sa halip, gumalaw ang kanyang katawan at nagmamadaling lumabas ng Fallen Mountain Range. Ang mga eksperto na iyon mula sa Hall of Souls ay maaari lamang sumunod sa kanyang likuran sa isang malungkot na paraan. Sa kasamaang palad, hindi ko nagawang sunugin ng buo ang kaluluwa ng pinuno ng Hall of Souls. Ngumisi si Xiaoyan nang umalis ang mga miyembro ng Hall of Souls. Medyo nakaramdam siya ng panghihinayang. Nakuha ng matandang iyon ang mga labi ng kaluluwa ng pinuno ng Hall of Souls. Dahil sa mga kakayahan ng Han Clan, posibleng buhayin siya. Masyado kang matako. Ang Han Clan ay hindi kasing daling pakitunguhan gaya ng iniisip mo. Lumingon ang ninuno ng Peel Tower. Tinitigan niya si Xiaoyan bago siya umiling at mahinang tumawa. Hindi ako naniwala na kahit sino ang makakaharap sa Hall of Souls sa nakaraan. Gayunpaman, medyo nagsisimula na akong maniwala sa sandaling ito. Ang inapo ng Xiao Clan na ito ay maaaring talagang makamit ang ambisyon na hindi nagawa ni Xiao Zuan noon. Battle Through the Heavens. Kabanata 1540. Blackbeard. Ang labanan sa Fallen Mountain, na yumanig sa buong Central Plains, ay sa wakas ay natapos sa pagkatalo ng pinuno ng Hall of Souls, na nag-iwan sa maraming pakiramdam na hindi nila napanood ang kanilang pagkapuno. Ang huling resulta ay medyo lumampas sa inaasahan ng maraming tao. Ang Hall of Souls, isang paksayon na nanindigan bilang pinuno ng Central Plains sa loob ng daan-daang taon, sa wakas ay nakatagpo ng isang makapangyarihang paksayon na makakapigil sa kanila pagkatapos na kumilos ng walang takot at mapagmataas sa mahabang panahon. Ang Sky Mansion Alliance, isang alyansa na binubuo ng dalawang malalaking paksayon, na hindi binigyan ng mataas na paggalang ng mga nagmula sa mas lumang mga henerasyon, ay nagsimulang umangat sa isang nakakagulat na bilis pagkatapos ng ilang taon ng pagsasama. Bukod dito, ang bilang ng mga eksperto na natipon sa alyansa ay naging sanhi din ng kahihiyan ng ilan sa mga lumang paksayon. Ang isang eksperto sa klase ng Daosheng ay isang ninuno na nagbabantay sa sekta, ngunit ang Sky Mansion Alliance na ito ay may kabuuang 10 sa kanila. Ang bilang na ito ay naging dahilan upang maunawaan ng lahat na ang Sky Mansion Alliance ay hindi lamang umasa sa swerte upang mabuhay hanggang sa araw na ito. Naging maliwanag ito nang ang mga piling Daosheng na ito ay pinamunuan ng isang dalubhasa na natalo ang isang 5 bituin na si Daosheng, ang pinuno ng Hall of Souls. Ang pagkabigla na iyon ay hindi mapapantayan. Pagkatapos ng labanang ito, naunawaan ng lahat na ang reputasyon ng Sky Mansion Alliance ay laganap sa bawat sulok ng Central Plains. Ang malaking labanang iyon ay walang alinlangan na ikakalat ng hindi mabilang na bilang ng mga tao sa isang magalang na paraan. Ang paglipat ng posisyon ng Panginoon ay yumanig sa Central Plains. Ang resulta ng labanan sa Fallen Mountain ay pumukaw ng nakakapangilabot na antas ng pagkabigla at kagalakan matapos mailipat pabalik sa Sky Mansion Alliance. Sa loob ng kalahating buwang oras na ito, ang buong alyansa ay bumaba sa isang ligaw na kagalakan. Mula sa sandaling ito, ang Sky Mansion Alliance ay magkakaroon ng hindi mapapantayang reputasyon sa Central Plains. Ang lahat ng miyembro ng alyansa, kabilang ang mga pinakalabas na miyembro, ay magagawang ilabas ang kanilang mga dibdib ng buong pagmamalaki kapag nakikipag-ugnayan sa iba dahil ang uniforme sa kanilang mga dibdib ay nakadisplay ng badge na nagsasabi sa lahat na sila ay kabilang sa alyansa. Ang kaluwalhatian ng alyansa ay ang kanilang kaluwalhatian. Habang ang buong Sky Mansion Alliance ay bumaba sa isang ligaw na kagalakan,
walang nakakalimutan ang taong nagdala sa kanila ng tagumpay na ito. Ang nakakaantig na labanang iyon ay paulit-ulit mula sa individual hanggang sa individual at itinuring na ang pinakanamumukod tanging labanan sa mga natitirang labanan. Si Xiao Yan ay inilarawan bilang isang banal na nilalang. Ang mga alingaw-ngaw na ito ay naging dahilan upang si Xiao Yan ay hindi sinasadyang sumingit sa isang nakatutuwang ngiti. Gayunpaman, ang mga tsismis na ito ay naging dahilan upang tretuhin siya ng maraming miyembro ng Sky Mansion Alliance na parang isang banal na nilalang na hindi nila masasaktan. Ito ay isang bulag na paggalang. Ito ay ang pananampalataya ng isang mananampalataya. Matapos maipan ang reputasyon ng isang tao sa isang tiyak na lawak, ito ay tahimik na tumaas sa puso ng isa. Ang paggalang na naramdaman ng mga miyembro ng alyansang ito para kay Xiao Yan ay tumataas ng may time. Si Yao Lao at ang iba ay medyo nagulat sa sitwasyong ito, ngunit hindi nila napigilan ang paggalang na ito dahil ang gayong pananampalataya ay magpapalaki sa kanilang pagkakaisa. Bukod dito, ang tanging tao sa Sky Mansion Alliance na may kakayahang magtanim ng gayong pananampalataya ay si Xiao Yan. Ang ligaw na saya sa loob ng alyansa ay nagpatuloy sa kalahating buwan bago ito unti-unting kumalma. Bagamat medyo nakakabaliw ang pananabik ng mga ordinaryong miyembro, ang mga nakatataas na echelon ng alyansa ay patuloy na nananatiling kalmado. Ang makitid na tagumpay na ito laban sa Hall of Souls ay nakakuha ng alyansa ng hindi masusukat na halaga ng mga benepisyo. Gayunpaman, ang pagiging nasa tuktok na lugar na ito ay nangangahulugan din na haharapin nila ang bukas na puot at mga nakatagong pakana. Noong nakaraan, ang Hall of Souls ay napakalakas. Sa ilalim ng pagpigil sa bangis nito, walang nang-ahas na kumilos laban dito. Gayunpaman, ang Sky Mansion Alliance ay medyo mabilis na bumangon. Ito ay naitatag lamang sa napakaikling panahon. Ang ilan sa mga lumang paksayon sa loob ng Central Plains ay nagplano laban dito ng may masamang layunin. Pagkatapos ng lahat, ang Sky Mansion Alliance at ang Hall of Souls ay sa panimula ay magkaiba. Ang Hall of Souls ay lubhang walang awa sa lahat ng kanilang ginawa. Ganap nilang hindi pinansin ang lahat ng iba pang paksayon. Kung hindi nila taglay ang lihim na suporta ng angkan ng Han, magkakaroon na ng paglaban sa kanilang mga aksyon. Ngayon, ang Sky Mansion Alliance ay lumukso sa unahan at naging bagong Panginoon. Naturally, hindi nito magagawang gamitin ang parehong diskarte tulad ng Hall of Souls. Pagkatapos ng lahat, hindi sila sinusuportahan ng isang pag-iral tulad ng Han Clan. Kaya naman, sa lalong madaling panahon matapos ang malaking labanan, naglabas ng mga utos ang nakatataas na echelon na mahigpit na ipagbawal ang sinumang miyembro na kumilos ng mayabang at pagmamalabos sa iba. Ang lahat ng kanilang mga aksyon ay dapat manatili gaya ng dati. Ang mga hindi sumunod ay mapapatalsik sa alyansa. Sa ilalim ng pagsupil sa malupit na parusa na ito, ang Sky Mansion Alliance ay nagpakita ng sobrang kalmado mula sa pananaw ng iba pagkatapos makamit ang isang mahusay na tagumpay. Halos hindi kumalat ang anumang bagay na maaaring makapinsala sa alyansa, na naging sanhi ng maraming tao na tahimik na tumanggo. Mas pinapahalagahan nila ang alyansa. Kahit na ang Sky Mansion Alliance ay nalampasan ang Hall of Souls, ang Hall of Souls ay umiiral pa rin. Bukod dito, hindi ito nagdusa ng malaking pagkawala. Tinitingnan nila ang alyansa ng may masamang hangarin at naghihintay na magkamali ito bago muling umatake. Habang ang Sky Mansion Alliance ay patuloy na tumataas, dumaraming bilang ng mga paksayon sa buong Central Plains na napupuot sa Hall of Souls ay nagsimulang sumali. Ang mga taong ito ay natatakot sa Hall of Souls noong nakaraan. Kaya naman, pinili nilang tiisin ang kanilang puot. Ngayon na ang Sky Mansion Alliance na ito ay lumitaw ng wala sa oras at nalampasan ang Hall of Souls, natural lang para sa mga taong ito na dumagsa at sumama sa kanila. Ang alyansa ay hindi basta-basta na-absorb ang napakalaking bilang ng mga miyembro. Pinagtibay nila ang isang mahigpit at komplikadong proseso ng pagpili bago sila tinanggap bilang mga miyembro ng panlabas na alyansa. Ang isang pagbubukod ay ginawa lamang sa mga taong napakalakas at mapagkakatiwalaan, na nagpapahintulot sa kanila na mapasok sa panloob na alyansa. Ang maayos na pagsipsip na ito ay naging sanhi ng lakas ng malaking Sky Mansion Alliance na tahimik na pumailang lang muli.
Isang batis ang gumala sa kagubatan sa loob ng pinakamalalim na bahagi ng mundo ng bituin. Hindi nagtagal ay naging isang pilak na talon na mabilis na bumagsak, na lumapag sa isang malinaw na lawa sa ibaba. Isang figure ng tao ang nakaupo sa ibabaw ng tubig sa gitna ng lawa. Hindi siya gumalaw. Automatikong naglaho ang mga alon na nag-iiba-iba at kumalat sa tubig ng 10 metro ang layo nila sa kanya, parang may napakatahimik na aura sa paligid na nagbibigay sa kanya ng kakaibang anyo. Buzz. Ang katahimikang ito ay nagpatuloy ng humigit kumulang kalahating araw bago tuluyang binuksan ng figure ng tao ang kanyang nakapikit na mga mata. Isang mahinang apoy ang sumilay sa kanyang maitim na mga mata. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Nakakunot ang noo niya habang sinusulyapan ang palad niya. May itim na butil na nakasabit kalahating pulgada sa itaas ng palad niya. Ang kulay ng butil ay napakalalim na itim. Sa isang sulyap, ito ay tila isang maliit na black hole. Pakiramdam pa nito ay pilit nitong hinihila ang kaluluwa nito. Ang figure ng tao ay natural na si Xiaoyan. 3 buwan na ang lumipas mula noong labanan sa Fallen Mountain. Sa loob ng 3 buwang ito, ang Sky Mansion Alliance ay tila sumailalim sa kumpletong pagbabago. Nagpatuloy ang paulit-ulit at matinding pagbabago, ngunit hindi nakialam si Xiaoyan sa mga bagay na ito. Hindi talaga siya magaling pagdating sa pamamahala sa paksayon. Ang pagpilit sa kanyang sarili na makibahagi ay haantong lamang sa mas maraming pagkalugi kaysa sa mga pakinabang. Malinaw ding alam ni Yao Lao ang puntong ito. Kaya naman, pinayagan niya si Xiaoyan na magsanay mag-isa at hindi siya inistorbo. Ginugol ni Xiaoyan ang lahat ng kanyang librerag oras sa pagsasanay. Napakahusay ni Xiao Xiao sa Little Fairy Doctor at Qinglin. Kaya naman, hindi talaga siya dumikit sa tabi ni Xiaoyan. Bukod dito, naroon din ang makaluma at mahigpit na si Xiao Chen na patuloy na sinusubaybayan ang kanyang pagsasanay, kaya napunta siya sa pinakamaraming librerag oras pagkatapos ng malaking labanan. Ang 3 buwang pagsasanay na ito ay nagpapataas ng lakas ni Xiaoyan. Sa kasalukuyan, siya ay naging matatag bilang isang paunang 5 bituin na si Dao Sheng. Kahit na ang Flame Mantra ay nagbago na sa parang Tian Class Chi Method, ang 3 buwang pagsipsip ng enerhiya ay isang patak lamang sa karagatan para kay Xiaoyan. Sa sandaling ito lamang niya natuklasan kung gaano kahirap na itaas ang lakas ng isang tao sa klase ng Dao Sheng maliban kung may mga espesyal na pangyayari. Bagamat ang 3 buwang pagsasanay na ito ay hindi pinahintulutan si Xiaoyan na tumaas ang kanyang antas, nagawa pa rin niyang gumawa ng pambihirang pakinabang. Ang pakinabang na ito ay nagmula nang lumunin ni Little Yi ang buto ng apoy ng Nihility Devouring Flame. Ang Nihility Devouring Flame daw ay kayang lumunin ng kahit ano. Maaari pa nga nitong lunukan ang enerhiya at si Dao Qi at hindi mapapantayan ang pagmamalabas. Ang kakaibang lakas ng paglamon nito ay magdudulot ng pagkainggit. Higit pa rito, ang bagay na naging dahilan upang ang puso ng isang tao ay tunay na maakit dito ay hanggat ang isang tao ay nakapagpino ng isang buto ng apoy mula sa Nihility Devouring Flame, ang isa ay magkakaroon ng pagkakataong makuha ang kakayahan nito. Kahit na ang kakayahang ito ay hindi maihahambing sa Nihility Devouring Flame, ito ay lubhang kapakipakinabang para sa pagsasanay. Kaya naman, ginugol ni Xiaoyan ang halos lahat ng oras niya sa pag-aaral ng lumalamon na kapangyarihang iyon. Ang mga obserbasyon ni Xiaoyan ay hindi lumampas sa kanyang inaasahan. Unti-unting nabuo ang isang kulay itim na butil sa loob ng katawan ni Xiaoyan matapos lumunin ni Little Yi ang buto ng apoy ng Nihility Devouring Flame dahil pareho silang Heavenly Flames. Nararamdaman ni Xiaoyan ang isang lumalamon na kapangyarihan, na maaaring lumunok ng kaluluwa ng isang tao, sa loob ng butil na ito. Nagagalak si Xiaoyan matapos makuha ang itim na butil na ito, na naglalaman ng kapangyarihang lumalamon. Kung makakamit niya ang lumalamon na kapangyarihang ito, walang alinlang ang makakapagsanay siya ng mas epektibo, ngunit ang kanyang kagalakan ay hindi nagtagal bago siya nakatuklas ng isang bagay na kakilakilabot. Kung ang butil na ito ay ilalagay sa kanyang katawan, unti-unti nitong lalamunan ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan. Bukod dito, malabo pa ring naramdaman ni Xiaoyan na ang kanyang puwersa sa buhay ay hinihigop din kasama ng kanyang Dao Qi.
Natuklasan ni Xiaoyan na ang enerhiyang hinihigop ng kapangyarihang lumalamon na ito ay napakarumi, at ang mga dumi sa loob ng enerhiyang ito ay nagsasama-sama dahil sa kapangyarihang lumalamon. Napakahirap tanggalin ang mga dumi na ito kahit na ginamit niya ang kanyang heavenly flame. Hindi niya naabsorb ang lakas na nilamon. Ang maldito na ito. Medyo naging pangit ang ekspresyon ni Xiaoyan matapos maramdaman ang sitwasyong ito. Ang bagay na ito ay hindi lamang walang silbi, ito rin ay nakakapinsala. Sa hitsura ng kapangyarihang lumalamon na ito, ang isang ordinaryong tao ay talagang hindi mapalad na tamasahin ito. Umiling si Xiaoyan sa pagkabigo. Sinulyapan niya ang itim na butil bago ibinalik ang kamay. Itatabi na sana niya ito sa kanyang storage ring nang may tumakas na kulay rosas na apoy sa kanyang kamay. Lumitaw ang Little Yi. Ang kanyang malambot na kamay ay nakapulupot sa butil habang napuno ng pagnanasa ang kanyang maliit na mukha. Ha! Nagulat si Xiaoyan nang makitang lumitaw si Little Yi.